It's good to be shared with the God. Amen. So, yan po, ano, yung Godhead. Tawag po yung Godhead, mga kapatid. Napakarami po ang aspeto na pwede natin pag-usapan. Ang kinalagay ni Brother Noel ay pagkakot sa Diyos, pagkakot tayo sa many more, no? Hindi na masyadong sinabi na niya. So, ang isang aspeto na ipapakita ko sa Godhead ay yung kanyang God, self-existent one. Isa rin po itong Godhead, mga kapatid. Mahalagang maunawaan po natin ito. Yung salitang God, self-existent one. Dapat maintindihan mo natin yan, mga kapatid. Kung paano siya sa sarili umiiral sa kasalukuyan. Lord. So, buksan po natin ang ating Biblia sa tuya. Pag-aaralan natin, mga kapatid, ang pag-iral ng Panginoon. In the book of Isaiah, turn with me the book of Isaiah, chapter 43 and verse 13. Bukas. So, huwag natin kalimutan yung ating pares, yung ating inaampon, yung ating mga anak, lalo na yung mga maliliit, mga kapatid, kita sa tulong po natin yan. Yung mga katabi natin, kalabitin natin kapag ang focus ay hindi po sa salita ng Panginoon. Paalalahanan po natin sila. Sabi kasi ni Pablo, mga kapatid, we have behaved in the house of God. Kailangan magkaroon po tayo ng ayos sa loob sa aming Panginoon. Though we are a temple of God, yun nga, kailangan ng templong ito ay maayos naman. When it comes to worshiping God. So let's go to Isaiah chapter 43 verse 13. So nandiyan na kayo, mga kapatid. Can you say amen? Amen. Okay, basahin ko sabi dito sa Isaiah chapter 14. Pagka nagsabi ang pastor o mga ngaral o sino man, nasabihin ng talata, kailangan mabilis tayong nandun agad. Dapat ganun tayo, dapat ganun ang ugali natin. Tulad ng ginagawa po ng mga denominasyon, kapag ka nagbanggit ng talata yan, hindi pa sinasabi ang verse, nandun na sila sa book. Tapos sasabihin na yung chapter at yung verse, ready na po sila. So I hope sana ganun po tayo kasi may training tayo. Amen? Isaiah 43 verse 30. 43. Yeah, before the day was I am. I am He. And there is none that can deliver you out of my hand. And I will work, and who shall let me? Ito po ay sulat na Isaiah patungkol sa existence ng Diyos, mga kapatid. And as being a prophet, mga kapatid, alam po ni Isaiah by the Spirit of God, kasi yung Spirito nasa kanya, but not indwelling, but outdwelling, homoiosis. Ang ibig sabihin ng outdwelling. Kasi Old Testament, wala pang permanent indwelling dyan. Okay, so, bilang propeta, alam ni Isaiah, nang sinabi niya, ang Diyos, sabi sa kanya, nangusap ang Diyos, yeah, before the day was, I am He. So, yung salitang, I am He, ay salitang God, self-existent one. Sa Tagalog, mga kapatid, nahirapan akong isalin sa Tagalog yan. Ilagay na lang ninyo siguro sa Tagalog na ang Diyos sariling umiiral kasalukuyan. Ulitin ko. Ang Diyos umiiral sariling kasalukuyan. Kasi bakit? Ano ba ang ibig sabihin ng I am? Nabanggit din yan sa book of Moses, sa book ni Moses, in Exodus chapter 3. Let's go to Exodus chapter 3. So parang video Bible study, ano? Sana maisabay natin ang preaching, mga kapatid. Exodus chapter 3. Anong sabi sa Exodus chapter 3? Sa verse 10, ang sabi, dito lang sa verse 14. Kasi ang kwento sa verse 10, mga kapatid, ang Israel ay napunta ng Egypt. Alam nyo na yung kwento ron, di ba?
para maiksi lang namin yung oras, to minimize the hour. So ang Diyos, pinadala sila sa Egypt dahil nagkaroon po ng problema sa lupang pinagdalhan sa kanila noon sa panahon ni Abraham. In other words, nagkaroon po ng tagutom, bla bla bla, at kaya sila napunta ron. And it so happened, pagkatapos ng magandang araw nila sa Egypt, and they were, ginawa silang slaves ng mga Egyptian. Kasi yung Egyptian nun, yung Pharaoh dati, ay mabait pa noon sa Israel sa panahon ni Joseph. Siya ko na lang ang kwento. And then, pagkamatay ng Pharaoh na mabait, ang mga pumalit, hindi na mabait. So, ibig sabihin, naging ano na sila doon, parang alipin sila sa Egypt. Ginawa silang mga alila na tagapaglingkod sa bayan ng Egypt. Ngayon, meron sinabi ang Diyos dito, mga kapatid, sa verse 9. Ano ang sabi sa verse 9? Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me. And I have also seen the oppression wherewith the Egypt also seen the oppression wherewith the Egyptian oppressed them. Pwede bang pakibasa ninyo sa Tagalog? Sige, pakibasa sa Tagalog. At ngayon, narito ang daing ng mga anak na Israel ay umabot sa akin. Saka aking nakita ang kapighatian na pinagpighati sa kanila ng mga Ehipsyo. Ayun. Ang ibig sabihin, mga kapatid, in Godhead, sa aspeto ng God self-existent one, yung salitang I am, hindi pa natin nabasa yung I am, no? So let's go to verse 14. Yes, verse 14. And God said unto Moses, I am that I am. And he said, thou shalt into the children of Israel, I am hath sent me unto you. So, mababasa niyo yung salita, I am. Okay. So, yung salita, I am, alam na po ba natin dito sa church? Sino dito nakakalam kung ano ibig sabihin ng I am? Taas ko na. Ako nga. Okay, ilan lang, nagtaas ng kamay. To be honest, okay yung maging honest tayo, mga kapatid, hindi tayo talaga mahiya kung hindi talaga natin alam. Alam niyo, mga kapatid, yung word I am is a verb to be. Ano ba ibig sabihin? Yung I, yung M is a linking word, no? Ibig sabihin yan. And what does it mean? It's a present. Ang ibig sabihin dito, mga kapatid, nang sinasalita ito ng Diyos kay Propeta Moses, pinasinasaysay niya, mga kapatid, that God was not in the past, was not in the future. So what is God meant by I am? I am at present. Ibig sabihin niyan, mga kapatid, ang Diyos nandun sa presente. Can you say amen? Amen. Hindi ko ang Diyos dun lang sa nakaraan, lang sa nakaraan. Hindi lang ang Diyos lang sa darating. Nakaraan din siya, sa darating din siya. Kaya nga sinabi ko lang, hindi lang. Kundi ang Diyos ay present. At ito yung mahalagang dapat maunawaan natin. And you know what, brothers and sisters? Nang ito'y binigay ng Diyos kay Moses. Alam niyo bang si Moses, kahit na siya mismo na propeta ng Diyos, ginamit out of Egypt, yung mga Israelita, kahit siya mismo, hindi malinaw sa kanya yung salitang I am. Propeta lang ng Diyos yan. Maraming sabihin nyo, si Moses, hindi niya masyadong alam. Yes. Nagtatanong nga siya dyan yung sa time na siya ay tinawag ng Diyos para gamitin sa bayang Israel as a prophet of God. Hindi niya masyadong kilala ang Diyos. Kaya nga nagtanong siya ano ang sasabihin ko? Pangalan mo? Paano ko sila ipakikilala sa bayang Israel? Ano ba ang ibig sabihin ng mga kapatid? Ibig sabihin, hindi masyadong malinaw kay Moses ang tungkol sa I am. Kaya ang sabi ng Diyos kay Moses, I am that I am. I am at present
Ayun ang pakilala ng Diyos. Siya'y nasa kasalukuyan. At kapag siya'y nasa kasalukuyan, na dapat maintindihan na ni Moses at ang bayang Israel, na siya ay nagtalaga, na siya ay gagawa, at siya rin ang tutupad. Hindi ko ang iba. Ang sabi sa Isaiah 43, pakibasa. Magkano lang tayo ng ano para mabilis. Bukas kayo. Isaiah 43. 43 verse 15, balikan natin. Anong sabi doon? Pakibasa sa Tagalog. Isaiah 43. 43:15. 43:13. Ito, si Rico kasi malakas ang boses. Ikaw pakibasa. Malakasan mo. Para ano pa nila. Ako ang Panginoon na inyong banal, ang may lalang ng Israel na inyong hari. Di ba? Yun na? Yung Tagalog? 13? 43:13. 13 daw. 13, lakasan mo. Mula nang magkaroon ng araw ay ako nga. At walang sino ang makapagligtas sa aking kamay, ako'y gagawa at sinong pipigil. Yan ang ibig sabihin ng I am. Siya noon. Kaya sabi ko lang, hindi lang. He is present before the beginning, before the creation was made. He is there. Anong tawag sa kanya doon? Great, eternal Spirit. Wala pa ang anumang bagay, siya ay dakilang espiritu na walang pinasimulan, hindi malaman kung paano siya na-create. Walang makapagpaliwanag niyan, mga kapatid. Kaya, ang tanging nalalaman lang ng tao na yung mga ginamit ng Diyos na siya noon sa panahon ng bago ang creation, He is God and eternal Spirit. Hallelujah. Now, kaya nga sabi sa John 1:1, ano ang sabi? In the beginning, God. The word and the Ay, sorry. Genesis pala yun. The beginning was the word. The beginning was the word. And the word was God. Okay. John 1:1. In the beginning was Word. alam niyo yung salitang word. Word which means a logos. Logos. Which being interpreted thought of God or thought expression. So John 1:1 comparing Genesis 1:1, sino nauna? John 1:1, correct. John 1:1 ang nauna sa Genesis 1:1. Kasi bakit? Yung John 1:1, it's time without, starting the time without a beginning. Pero ang sabi ron kasi, in the beginning, ano ba yung beginning? It was not addressed to the ancient eon of time before the creation. Ang ibig sabihin ng word, it's a logos, it's a thought, mga kapatid. Doon muna sa thought. Hindi muna manifested. Yung thought, yung kaisipan ng Diyos, doon sa John 1:1, and the Word was with God, and the Word was God. Yung Word was with God is to express. God wants to express Himself. Gustong i-express ng Diyos yung kanyang attributes, yung kanyang kung sino siya. He is a great I am. Gustong i-express ng Diyos yan, ipakikilala niya sa kanyang creation yan. Hindi lang ang Diyos nag-exist sa mahabang panahon na hindi malaman kung kailan nag-start. Hallelujah! But the good thing is, God has a plan, God has a concept that this was called, in John 1:1, was the Word. The Word was to express Himself. Anong klase expression? He was to express His deity. Yung kanyang pagka-Diyos. Can you say amen? Amen. Hindi pala talaga magsalita pag walang mic. Hallelujah! Malinaw naman, malinaw. Malinaw ba? Nasusundan niya, mga kapatid. So He wants to express Himself as God existing God, self-existent one. And we talk about word, we talk about the expression of His deity. Gusto pala ng Diyos, nagplano siya sa kanyang sarili that He wants to express His attributes. All many attributes. Hallelujah! So maintindihan pala natin why God allowed Adam
and Eve to fall into sin. Why? Kasi mga kapatid, if Adam was not fall into sin, the manifestation of his attributes cannot be manifested. Gusto na niyo mga kapatid? Wala namang gagamitan si Adan kung hindi siya nag-fall. Can you say amen? Amen. That's the beauty of His plan. Kung maintindihan natin. Marami hindi nakakaunawa dahil hindi nila alam ang logos ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah! Akala nila yung pag-fall ni Adam. Praise the Lord! Isang malaking pagkakamali. Yes, kung ang iisipin natin ay isip lang natin. Pero kung pupunta tayo doon sa kaisipan ng Diyos, ganoon mga kapatid. Bakit? Inalaw ng Diyos si Adam and Eve mag-fall kasi gusto ng Diyos doon sa logos niya, He wants to express that God is a Redeemer. He wants to express that God is love. And many attributes, hallelujah, na ilalabas ng Diyos in the time of the fall of humanity. So back to here in Isaiah chapter 43 and connecting to John 1:1, in the beginning was the Word. The Word itself is the God revealing Himself in deity form. Yes, and deity form. Yes. At alam niyo mga kapatid, marami ang nagkamali, even a denomination, at saan pang mga kasimbahanan mga kapatid, that without the Spirit of God cannot be explained clearly. Hallelujah. Amen? Sa isip ng Diyos mga kapatid, yung salitang word, siya na nagpapakilala sa kanyang pagka-Diyos. At ito mga kapatid, mahalagang maunawa natin sa great iron. Hindi lang ang Diyos na makikilala in the form of deity. Sundan niyo ito mga kapatid. Maging sino? Si Kristo finally. Si Kristo as the head of the body which is so-called the church. Binubuo ng one human. Head and the church is the body of one human. Anong klaseng anyo? Iyan. In the image and likeness of God were created. Homo or Yoshus. Express. Si Kristo, ginamit ng Diyos to express His deity. At hindi lang si Kristo mga kapatid. Lahat ng sasampalataya kay Kristo and to become a son and daughters of God ay magiging bahagi ng expression ng kanyang pagka-Diyos. Can you say amen? Amen. Kaya nga ang sabi nila, two lords kayo eh. Sino rito tatanggi two lords? Sino? Taas kumay. Sino tatanggi na one Lord lang? Natatanggi kasi nasa Bible. One Lord, one faith, and one baptism. Yes, one Lord. Kung Diyos ang pag-usapan natin, siya lang yun, yung Ama lang yun. Pero hindi siya nanatili, kaya yung word ibig sabihin, nagparami siya ng Panginoon. Can you say amen? Amen. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, marami ang salitang Panginoon. Pero may isang original, yun ang Ama. And that is great eternal spirit. I am the Lord and that is my name. Ayaw ba ng tao na taglayin ang katangian na meron sa Diyos? Siyempre hindi, di ba? Pero sa ibang hindi nakakaalam ng kanyang prophecy, ng fulfillment of prophecy, takot nilang sabihin, naku, nakakapangusong na kayo sa Diyos. Hindi mga kapatid. John 1:1 pa lang yan. Hallelujah. Hindi po. Tingnan nyo mga kapatid. Great I am tayo ha. God in present. Tingnan nyo na pagkamalan ng denominasyon. Sino nakakakilala kay Soriano? Siyempre, kilala natin. Sino nakakakilala kay Brother Gang? At yung iba pa na mga ngaral na kilala. Kilala ng iba dito, iba hindi. Alam nyo ba sa teaching nila? Pag sinabing God is omnipotent, check. Isa tayo doon. Pag sinabi nila,
God is omnipotent. Sinabi ko yun? Omnipotent. God is omniscient. Check tayo parehas. Pero saan tayo magkakaroon ng pagkakaiba? God, omnipresence. Alam niyo ba mga kapatid na si Richard Kahn at saka si Ellie Soriano hindi naniniwala na ang Diyos nasa lahat ng dako? Narinig niyo hindi? Sinabi niya yan mga kapatid. Hindi lang si Soriano, pati na si Richard Kahn kung kayo ay nakikinig ng kanyang mensahe. Hindi, parehas silang ang paliwanag. God is not in everywhere. Nako mga kapatid, malaking ano yan, sabihin natin, errors yan. Sapagkat ang Bible ay nagsasabi na ang Diyos is everywhere because He is omnipresent. Hallelujah. Yan po ang tinatapik natin mga kapatid. He is omnipresent. Nasa lahat siya ng dako. Hallelujah. Ganito yung kanilang argument. So, philosophical arguments nila mga kapatid. Bakit nila sinasabing ang Diyos wala sa lahat ng dako? Kasi, pag daw sa cabaret, nandun ba ang Diyos? Pag nasa CR, nandun ba ang Diyos? Yan ang kanilang argument, no? Sabi nila yan, sabi ni Soriano, sabi rin ni Gam. Agree kayo dyan? Yes. Kasi bakit? Ang sabi po nila, ganito, ang Diyos kasi nandun sa langit. At ang kanyang posisyon, may isang trono, nakaupo ang Diyos yun. Kapag ganyan ang kanilang unawa mga kapatid, yung kanilang Diyos na napakalaki, napakalawak, na hindi kayang sukatin, ginawa nilang ganong kaliit. Ibig sabihin, sa langit, nandun ang mga anghel, nakikita nilang nakaupo doon yung Diyos. Hallelujah! Ganun po ba ang pahayag ng Biblia? Yes or no? No. Hindi. Kung ganun, sino yung kanilang napagkamala? Si Brother Branham may sinabing, God choose a place of worship. Yan yung kanilang napagkamala. Kasi mga kapatid, hindi mo talaga makilala ang Diyos dahil because He is Spirit. At napakalawak, high and lofty, sabi sa Isaiah. Amen. Napakalaki na hindi mo pwedeng mabigyan ng description. Kaya ano ang sabi ni Kristo? John chapter 4 verse 24. Kami sabi niya, di ba? God is Spirit. God is a spirit. And they worship Him as worship Him in the Spirit and in truth. In other words, ang Diyos sa description ay Spirit. Hindi mo siya nakikita, but you can feel it. Katulad ng hangin, hindi mo nakikita, pero you can feel it. Ngayon, ginawa nila ang Diyos na isang geographical. Pinaliit nila na nakikita ng angelic na nakaupo sa trono. Mali. Hindi po ganun ang Diyos, mga kapatid. So, ano ibig sabihin mga kapatid kung Diyos hindi siya geographical na nandun lang sa isang lugar, sa isang sulok ng kaharian? He is everywhere! Kahit saan dako nandiyon siya, kahit saan dimension, kahit saan lawak nitong universe, nasa sakop niya. Alam niyo mga kapatid, lahat ng yan, yung universe, lahat ng dimension ay nasa loob lang ng ating Diyos. Paano nilang limitahan yan? Nandun lang. Hallelujah. Can you say amen? Amen. Okay. So yan yung pinaniliwanag ko mga kapatid. Hallelujah. Balik tayo doon kay Moses. Balik tayo doon sa Great I Am. Alam niyo bakit natin dapat maintindihan kung gaano mahalaga ang salitang I am? Verb to be, a present God. Self-existent one. Tingnan niyo ang sabi sa Exodus chapter 3 verse 9. Exodus 3:9. Ang sabi sa Exodus chapter 3 verse 9, ang sabi ng Diyos, hallelujah, now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me. And I have also seen the oppression wherein the Egyptian oppressed them. Alam niyo mga kapatid kung anong ibig sabihin niyan? Sa kinakapit na great I am in verse 14.
Hindi masyadong naintindihan yan nila Moses. Kailan nang naintindihan niya? Bago dumating ang bagong tipan. That is 200 BC na magkaroon ng Sadducees, na magkaroon ng Pharisees na naging malikot sila, nagbasahin ng kautusan, at pinag-aralan nila itong mabuti. Saka lang sila nagkakaroon ng ideya tungkol dito. Nasusundan niyo pa mga kapatid, di ba naging hadlang init? Nasusundan niyo yung sinasabi ko? Okay. Ano yung gusto kong sabihin sa inyo? Gusto niyo maintindihan? Yung sabi ng Panginoon, now therefore behold the cry of the children of Israel. Ang Israel nasa Egypt, umiiyak sila, nagsasalita sa Diyos ng paghihirap. At anong sabi ng Panginoon? Nakikita ko ang kanilang kahirapan sa lugar na yun. Ang tanong, nandun ba siya? Opo. Nandun. Anong ginagawa ng Diyos? Nagpapabaya ba siya habang ang Israel naghihirap? Buti nga sa inyo. Matitigas ang ulo nyo. Ganun ba ang Diyos? Hindi! Hindi binabaliwala ng Diyos ang kanyang bayang pinili kahit na sila'y matitigas ang ulo. Say amen? God is slow to anger at He is full of love. Hindi ganun ang Diyos ng pagkakilala natin mga kapatid. Maraming kasalanan ng bayang Israel. Pero ito yung sinabi sa verse na ito, sabi ganun, na dinidinig ng Diyos ang kanilang mga daing at sila'y nililingap ng Diyos. Pinapakinggan ng Diyos ang kanilang paghihirap at hindi lang yun, dinadama ng Diyos ang kanilang paghihirap. That's God. Amazing God. Ganun siya mga kapatid. Kaya hindi lang siya Diyos na nandoon, lumapit siya sa bayang Israel sa lugar ng Egypt. Ano nangyari? Nagpadala siya para iligtas ang bayang Israel. He sent Moses as a deliverer to deliver from the captive in Egypt. Hallelujah. That is I am. Ang Diyos ang nagtalaga, ang Diyos ang gagawa, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Can you say amen? Amen. Ang hirap pala sa panahon ng apostol. Pag wala, di ba? Praise the Lord. Okay, tuloy tayo. So, hallelujah. Yung napagkamalan mga kapatid ng mga denominasyon at ng iba na inilalagay nila ang Diyos in geographical place, in heavenly place. He was sitting on the throne in the sight of the angelic being. Nagkamali sila. Alam niyo kung sino yung nakaupo? Sino yung inilagay ng Diyos dyan para makita? Yung Diyos na napakalaki, napakalawak na hindi na mabot. Kung sino yung kilala niya kung sino? Yes. Sino yung nandun na nakaupo? In the beginning, bago ang tao. Walang iba kundi si Lucifer. So Lucifer, hindi pangit na salita, hindi pangit na pangalan, because Lucifer, which means light. Ano yung sabihin ng light? Hindi ba yan ang attributes ng Diyos? Hindi ba yan yung kalagayan ng Diyos? Can you say amen? Pagka-Diyos yun mga kapatid. Kaya yung nakita ng denominasyon, nakita ng iba, na yung inilagay nilang Diyos na nakaupo, walang iba kundi ang Theophany. Amen. O, medyo ano na tayo ng konti, ano? That is Theophany of God, yung nakikita, yung napagkamalan. Kasi John 1:1, God in the form of the word, in the word, thought express, gusto niyang i-express, sabi ko kanina, ang kanyang deity. So, ang una niyang ginamit ay si Lucifer. For a temporal Theophany manifestation. Temporal. Temporal yun. Hallelujah. At si Lucifer, ano nangyari sa kanya? Nalasing siya doon. Akala niya, habang buhay na. Akala niya, permanent na. Kaya ang sabi niya, 5 ay sa Isaiah chapter 12. I ascend to heaven. I hanggang pagdating sa kailima, sabi niya,
ay magiging katulad ko ang Diyos. Ibinagsak siya sa lupa. Hallelujah. So, what will happen? Yung 1/3, si Lucifer and 1/3 of angel was cast out from heaven, cast into the ground. Hallelujah. Kasi bakit? Mali na yung pagpapakilala nila eh. Hallelujah. Until nangyari na mga kapatid. Praise God. Hallelujah. God created man. Adam and Eve. Hallelujah. And these two men was fall into condition. Anong sabi ko kanina? Inalawag ng Diyos sila yung magkamali because of the attributes. Many attributes of God. Hallelujah. Sa loob ng Eden, mga kapatid, could you imagine kung si Adan ay pumipitas ng mga bunga ng punong kahoy, kinakain niya, and that is the tree of life. Habang kumakain siya, meron siyang longevity of life. Ngayon, doon sa loob ng Eden, we're talking about the attributes, many attributes of God. Kung si Adam tsaka si Eva, kumakain na ng tree of life, bunga ng punong kahoy na may bunga ng buhay. Hallelujah! Kain lang sila, and then may extend yung buhay nila. Do you think, brothers and sisters, masaya ang Diyos sa ganung klase ng kalagayan nila? Bakit? Wala kasing pakinabang ng Diyos doon. Amen! Ginawan sila ng Diyos ng isang paraiso and lugar ng Eden of vegetation. Lahat ng kailangan ng tao ng Diyos. Lahat ng kailangan ng tao nandun na. Ano ang kailangan nila sa Diyos? Wala silang failure. Wala na. Wala. Wala. At hindi gusto ng Diyos yung ganon. Na tumatamasa sila ng presensya at binibigyan sila ng extension of life nang walang pakinabang ng Diyos sa kanila. Hallelujah. Kaya inalaw ng Diyos, sinet up sila doon sa serpent. Para ano? Mag-fall into condition. So yung tree of life at the time, that the God as an I am, great I am, as like as the presence of God in the Garden of Eden. Mga kapatid, yung pagkuha ng bunga ng punong kahoy, nandun ang tree of life, nandun ang presence ng Diyos. Pero hindi gusto ng Diyos na manatili sa kanyang puso na habang buhay si Adan, napipitas na kung saan nandun ang tree of life, nandun ang presence ng Diyos nang wala silang ginagawa. It's not good. Alright. Nasundan niyo mga kapatid? Right. Kaya inalaw ng Diyos, yung set up sa serpent at nag-fall. Tingnan niyo mga kapatid. Sundan ninyo. Nagbabasa naman kayo ng Bible. Tingnan niyo mga kapatid. Yung nag-fall, saan si Adan nagpunta? Pinaalis sila mga kapatid sa Garden of Eden. At alam niyo yung lugar na kung saan na pinagkunan ni Adan, nandun ang portal. Ano yung portal? Daanan papuntang dimension. Anong lugar? Mount Moriah. Yung lugar na tinindigan ng Doom of the Rock. Yung place na nilagyan ng bato. Diyan galing si Adan. Diyan nag-appear yung malaking daan papuntang spirit world. At alam nyo na magkasala sila, pinalagyan ng dalawang anghel yan na hindi sila pwedeng tumawid dyan. Yung burning boss, dyan din yung bato. Yes. Sundan nyo mga kapatid, napaka-importanting lugar na yun. Very significant ang place na yun. Bakit? Doon galing si Adan. Hallelujah! At that place is a chosen place. Pinili ng Diyos yan. Amen! Hallelujah. Okay, balik tayo. So, ano nangyari? Bago pinaalis sa outside of Eden, nagkatay ang Diyos ng hayop. Yung paraan ng pagkatay ng hayop, mga kapatid, ay isang paraan ng pagbalik nila sa Diyos. Ibig sabihin pala, may gagawin na sila. Anong gagawin nila? Mag-aalagaan ng hayop. Kailangan sakdan. Para ano? Ialay sa kasalanan nila for a year. Kung hindi nila gagawin yan, patay sila, mga kapatid. Hindi na sila abutin ng another year. Tama ba? Can you say amen? Amen. Nasundan nyo mga kapatid? Bago sila pinaalis, nagkatay ang Diyos ng hayop. At yung paraan ng pagkatay ng Diyos ng hayop ay isang mustra para gawin ni Adan ni Eva outside of Eden. Tatanggalin ng Diyos yung Eden. Ito na ang isang panibagong presenting
kung saan ang Diyos ay muli nilang mararanasan, by His presence, kailangan may gawin sila. Ano yung gagawin nila? Mag-aalaga, pagkatapos mag-aalaga, kailangan may sakdal na hayop, papaduguan nila, gagawa sila ng altar, papaduguan nila, at ihahandog nila sa Diyos yan. Now, pag hinandog sa Diyos yan, mga kapatid, ano mangyari? Tatanggapin ng Diyos, tatanggapin ng kataas-taas ang mga pangyarihan, susunugin ng alay, at doon sa panahon ng pagsunog ng alay, mararanasan nila yung God's presence. Andun ang attributes ng Diyos, He is a Redeemer, He is a Savior, etc. etc. Nakita niyo mga kapatid? Amen. Hallelujah. Yung attributes, hindi yun mismo ang Diyos. Attributes and abstract na magpapatunay na merong Diyos, may great eternal spirit because of these attributes. Kaya mahalagang kailangan makita yun. Hallelujah. Can you say amen? Amen. Okay, so, ganun ang istorya, no? Papa-explain ko lang. So, may ginagawa na sila Adan. Ibig sabihin, may part, pasok na yung training dyan. May pagkabireta, wala. Meron. Amen. Yung gagawin nila, pagkabirahin yun, attitude ng pagkabirahin, no? Nagpa-backtrap tayo. Meron ng Bible backtrap. So, ibig sabihin, yung ginagawa nila Adan, kailangan magkatay, kailangan magpadugo ng hayop, kasi yung presensya ng Diyos ay kailangan manatili sa kanila. Anong klaseng presensya? It's not an indwelling, but it's outdwelling. Hallelujah. Hallelujah. You say praise the Lord? Praise the Lord. You say praise the Lord? Praise the Lord. Okay na lang to. I-address natin sa panahon natin. Kung tatanungin natin, tayo ngayon, dahil nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, nasaan ang Diyos? We talk about God is omnipresent. God is self-existent one. Nag-i-exist siya at present. Nasaan ang Diyos ngayon? Nasaan? Yes. Saan lahat ng dako? Andito ang Diyos. Ang Diyos. Nasaan ang Diyos? Very important na makita natin kung nasaan siya. Yun ang mahalaga. Within us. Nasaan? Within us. Sarili? Puso? Sa word. Yun! Andyan sa kuryente! Yun! Side kayo ha? Yan ang Diyos. Yan ang Diyos. You say praise the Lord! Saan ang Diyos? Word. Nasaan ang Diyos, mga kapatid? Nasa kanyang salita. Anong salita? Anong klaseng salita? That's very specific. Nasaan ang Panginoon? Nasaan ang Diyos? Ha? Nasa word. Yes. Anong klaseng word? Anong klaseng salita? O anong nasabi? Ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid, nasa kanyang salita. Anong klaseng salita? Nasa Bible. Pag sinabing I am, anong sabi ko kanina? He is Present. present. Nasaan ang Diyos ngayon? Kung siya ay present? Nasa kanyang salita. Nasa mensahe na kapanahonan. Sabihin natin, message of the hour. Anong message of the hour para sa inyo? Nakakaroon na tayo ng lamig. Nakapukot na to. Nasa nga sa kanya.
need Jesus. Mabulino ang LCM mo, mabulino ang ano sa pagdating sa hindi mo lang siya ngayon. Pagdating sa which means not for future but present. Maraming pang kanila sa panahon ni Musa. Di ba? Ang pangala sa rin sa kanila mga hindi mo masyadong hayag yung Krishna anak 8 ang sabi niya yung mga sabi niya doon sa kanya Jesus Christ siya mga sis hindi nawa ng sino lang nakaunawa si Christ kung aking nasasabi at ang sasabi ni Kristo ginagamit niya para boss sa panahon na years, haba ng pinako ng panahon. Dito sa panahon na sa ating nagsasalita sa atin sa mga naglalabas sa natanggap natin. Malinaw ang salita ng kapatid namumuno. Tama? Tama ba? Ay kailangan na nating ito. Gago. Dapat natin gawin. I-training tayo sa i-training tayo sa na kailangan iwasan na sa kanan muna nandun pa sa lugar ayaw ko munang gawin mga kapatid ngayon nasa hintay tayo ng Diyos na naging halika sa inyo. Ini magsisita
ang last verse ko ito, mga kapatid. Ni Pablo. Pastor. Hear his voice. Your heart. Ito yung pagmatigas ng ating ito sa Diyos. Ito sa iyong ako. Gawin mo. Harden not your heart. Yung pag-delay, yung sa dami-dami ng tao, hindi na Diyos na makaalam. Alam tayo na. Hindi natin ito pa. Meron tayong mga magulang na meron tayong dapat assert sa ating mga anak. Minsan nga, mabigat yung sinasabi ng ating kapatid ng i-address ko lang. Madalas ko narinig. Sa mga may anak, may mga apo, na kapag yung mga anak natin at saka yung, lalo na yung apo natin, pag hindi mo natin tinitrain yan, at binibaby natin, mga kapatid. Hiramin mo lang yung termino niya, medyo masakit. Pastor, sabi na ng ating kapatid, dinidemonyo. Kayo ang nagbibigay ng kalagayang pagiging demonyo, demonita ng ating Lord. Hindi ko yan, hiniram ko lang yung term na yan sa kapatid natin yan. Totoo ba yan? Hindi. Totoo. Hallelujah. Kasi bakit? Pag ang assert natin bilang magulang ay namamatay na. Pag ang assert ng mga magulang ay namamatay na, mga kapatid, hindi mo na magagawa yung pinagagawa ng Diyos. Na ano, maiayos yung mga anak natin. Maiayos yung ating mga apo. Pag namamatay na yung assert, pagka yung assert natin, kasi mga kapatid, alam nyo, kailangan maging sensitive tayo. No? Gusto ng kaaway, hindi natin gamitin yung assert na. Bakit? Kasi yung kanyang design, yung Diablo. Yung Diablo hindi kaya mag-create ng tao. Hindi niya kaya mag-create. Pero pwede siya mag-create ng katulad niya. By means of ano ba tawag din mo ito eh? Tawag si Paul dun. Devices. May mga devices ang kaaway. So, mukhang nakaka-create ang demonyo ng tao ayon sa larawan ni Satanas. Kasi alin, yung kung binibigay ng Diyos sa atin bilang mga anak, itong message, binibigay niya ang detalye na dapat natin gawin. Lalo na dun sa assert natin bilang mga magulang. Huwag po natin aalisin niya. Kasi once na ang assert natin bilang mga magulang ay unti-unting marilimog sa tahanan natin. Mamamayagpag dyan, mga kapatid, ang espiritu ng kaaway. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya nga, nilalapit tayo ng Diyos, mga kapatid, sa kanyang katotohanan. Lumapit tayo doon. At yung gusto ng kaaway, mga kapatid, sa naririnig ko sa message, no, yung gabi-gabi, na patungkol doon sa pagpaparusa. Ito na ako, mga kapatid. Yung sa pagpaparusa, wag pull down natin yan. I-a-address yung pagpaparusa sa ating mga. Sinusundan ko yung kanyang sinasabi. Ito kasi, great I am, He is a present. Hindi lang siya yung present pa, His presence na nandun sa nakaganda ko, sa bawat panahon. Namumusap siya in every dispensation. Namumusap siya by His Son in every dispensation. Now, we are now living in this last days before the rapture will take place.
Bago dapat tayong umangat sa rapture, dapat napulido natin yung mensahe ng hukom na ang ating pagkabireyan. Yung hukom sa ating NC, alam nyo ba kahit na tayo ay may asawa na, kahit malalaki na ang anak natin, pasok pa rin tayo sa NC, may utang tayo malaki dyan. Kung alam natin, yung dote, hindi lang yung kakasal dito mga kapatid natin, hindi lang yan. Kahit tayo mga magulang, hindi perfect ang ating LCM. Yes. Pinupulido rin natin yan. So, may PTA pa. So, yung home, pinupulido rin ang ating PTA. So, yung lahat ng mga pagpunta ng progressive, nandyan ang Diyos. Nandyan siya ang present. The great I was there. Hallelujah. Can you say amen? Praise the Lord. Pagpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Can you say praise the Lord? So, malawak ito, mahaba itong mga kapatid, great I am. Naunawa ko lang sa inyo mga kapatid na not only God is everything, but God, halaga maunawa natin that God was present. Ang time in present day. Nasa mensahe siya. At dito tayo kinakapagod. Huwag natin baliwalay, huwag natin sayangin ang privilege na ito, mga kapatid, na tayo yung maging kapatid. Kasi alam niyo mga kapatid, may kaunting paghihirap tayo when it comes to training. Yung pinapagawa natin sa ating mga anak, pinapagawa tapos hanggang apo natin. Medyo may kahirapan. Pero yan ay hindi maikukumpara sa paghihirap kaysa dun sa pagbulig sa impyerno. Mas mahirap ito. Kanina naranasan natin walang kuryente. Wala tayong hangin sa loob. Yan pa lang yan mga kapatid. Pero mas focus kanina walang ilaw eh. Pero could you imagine mga kapatid, paano kung ang tao hindi maligtas? At alam nyo mga kapatid, pagkapunta sa impyerno, anong sabi ng mayaman? Humihingi siya ng tubig. Naalala niyo yung broadcast ka ako, di ba? Doon pala sa loob ng Hades Dimension, nandun silang lahat. Yung mabuti, yung masama, at saka yung masamang anghel, nandun. Sama-sama. Pero, magkakaiba sila ng sitwasyon. Praise the Lord? So, impyerno yan mga kapatid. Yung mayaman, nagdarahog siya ng hirap, nagsisisi siya. Ano yung pinagsisisihan niya? Sayang yung mga panahon na binigay sa akin. Ganun din sa atin. Meron siyang binigay ng mensahe natin. Habang bukas pa ang biyayang ito, habang meron pa tayong malaking pagkakataon na magawa po natin ito. Sundin natin. Amen ba tayo mga kapatid? So say praise the Lord. So palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid.